Report ang natanggap ng National Bureau of Investigation o NBI Region 3 sa Pampanga. Ang mga high school students binubugaw para magbenta ng panandaliang aliw. Hindi na nag-aksaya ng segundo ang NBI para masagip ang mga biktima. Nagsimula ho ang lahat ng ang ating intelligence operative ay mag-report sa akin na samantalang nakatindig siya sa may sentro ng San Fernando City ay nilapitan siya ng isang tao at inoferan siya kung gusto niya ng babae at ang babata. Actually po, araw-araw, gabi-gabi naroon ho talaga sa exact spot na yan ho. Bumalik po uli ang operative natin at nakausap niya ang isang lalaking ang pangalan ay Ang sabi po ng NBI, meron kaming party, may mga bisita kami na naghahanap ng mga minors for sex. Nagkaroon na ng usapan na on a particular date, dadalhin nila yun. Nang dumating ho tayo doon sa restaurant, nagpwesto na ho ang ating mga kasamahan, pati yung DSWD. So nang dumating po ang bugaw, may kasama na ho siya na 4 na mga minors na babae at 2 minors na lalaki. Doon sa dialogue na ginawa namin sa loob ng location, nagkaintindihan na ang mga babae ay makikipagtalik sa kanilang mga customer. At yun nga, kapalit yung 1,000 pesos doon sa bawat isa. At yung mga lalaki naman ay parang pumapayag din sila na makipagniig doon sa isang pain namin na sinasabing puti. Alam niyo bawal yung ginagawa niyo umakyat na lang sila nung timbrehan ko sila na kailangan ng umakyat kasi naiabot na natin yung pera na tinanggap sa halagang 6,000 pesos at kailangan na siyang arestuhin. So ang nadala niya, 4 na babae, so 4,000 na yun. 2,000 pesos para naman doon sa 2 pang kabataang lalaki na tigo 1,000 din, so 6,000 pesos lahat yun. Nagulat ako sa takot, kaya po umiyak ako. Kasi iyon ko pong malaman ng mga parents ko ganito trabaho. Hindi kayo yung may kasalanan kaya kayo nandito. Kayo ay ni-rescue. May maliwanag ba yun? Kasi hindi kayo dapat napupunta sa ganung trabaho. 15. 14. Kasi mag-ikaw. Ha? Ay, sino yan? Ano? 17 pa lang. Ha? 17. Minors lahat. Ito na nga hindi minors. Hindi alam na ng mga magulang nyo na pag lumalabas kayong gabi, yan palang trabaho nyo, di ba? Sino nag-aaral dito? Nag-aaral ka? Luka rin. Inalok po ako, tinanong po ako kung gusto ko magkapera. Sabi ko po, oo. Hindi kasama ka sa akin. Tapos po, nabigla po na lang ako nang dinala po ako sa hotel. Ayun, nung natikman ko na po, naging ano po kasi ako po yung nagpapaaral sa sarili ko. Kaya po, pinasukan ko itong trabaho na ito. Ginagawa ko ito kasi dahil sa anak ko, tapos wala akong kasama. Yun, papa ko, mama ko walang trabaho. Kaya nagagawa ko sa trabaho na ito. Yan, kumari bibigay ka kanina. Magkano ibibigay nyo sa kanya? 400. Ha? 400 kasi itong libo. 400 sa isang libo. Sa text, may cellphone po kami kasi lahat. Text po kami kung may customer o wala. Yung relationship ng bugaw na nahuli natin at saka doon sa handler na babae ay magkapatid sila.
Kung mapangalanan po ang mastermind, matutukoy po natin, ma-verify natin na siya talaga, siya po ay isasali natin sa kaso. At gagawin nating testigo, ito pong mga rescued na mga minors. Po ako lahat yung interview niya. Tapos binigay ng 6 na rin. Ano ba? Binilang pa ng ganyan. Sabi sa'yo, 1, 2, 3. O yan, 6,000 yan. Narinig ko. Hindi ko alam pa sana ko, hindi ba kumakanta ng secretary? Yung pong na-entrap nating bugaw, caught in the act yun. Pero siya po ay 34 years old na. At matagal na pong hanap buhay niya itong pagbibenta ng mga minor de edad para sa sex. Ito po ay violation ng Republic Act 9208 for human trafficking. Habang buhay pong pagkakabilan ko yan. Maliban po dyan, child abuse po ito under Republic Act 7610. Meron pong mga haven o mga tirahan ng DSWD kung saan sila po ay dadalhin pagkatapos po ng processing dito. Kahit anong trabaho na papasukin. Huwag nito, ayoko na nito. Hindi ako makulong. Gusto ko makasama yung pamilya ko yun. Hindi na po ako babalik sa ganitong trabaho din. Gusto ko na po magbago.